So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, kanina po, no, meron pong na namang tawag nito, inauguration or parang opening ng grupo po ni Baste. No, ito po yung Rage. Oh, ito yung Rage yun eh, Rage. So, sabi dito, no, okay, wait lang, basahin natin. Sabi dito, so, Baste Duterte sa Visayas launch ng Rage Coalition. So, parang ito yung parang ito yung maisog na maisog version ni Baste. So Rage yun. Dumating si Davao City Mayor Baste Duterte sa launching ng Rage Coalition sa Bisaya na dinao sa Cebu ngayong linggo, May 10. So ang mga taga Cebu mukhang nakuha ata ng mga Duterte, no? Kasi in the first place, mga kababayan, yung governor doon, si Pambari 4, DDS, wala, mahina ko kote. Di ba? Mahina ko kote ni Pambari 4 eh. DDS eh. So ngayon, ito yung ito yung nangyari kanina. Ano ba yun? Ito. May music. May music. Teka lang, makaka-copyright tayo niyan. Baguhin natin yung music, Wait lang. Ito na lang. Ito. Mi ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay At kasi ito, walang copyright. sigaw ng bayan, lumaban na mga sakim, durugin na, taas noo, humahakbang, wag yumuko, Huwag daw yumuko naman si Baste. kailanman, taas noo, humahakbang, wag yumuko, kailanman, taas noo. Alam nyo yung kanta na yan ni Sarah, mga babayan, last niya na yun eh. Hindi niya na inulit eh. Kasi ba, ang laking kahihiyan ng ginawa niya na to. Visit na yan, nag-compose ng kanta tapos pangit. Wala man lang kakwenta-kwenta. So, tinan nyo okay. Yung Rage po, no, nagkaroon ng ng isang, parang ganyan din, no, na isang grand opening sa Davao. Last month ata yun, di ba? Tapos, lumipat sila sa Cebu. Sabi ni Arnold Lopez, sila pa rin daw yun. Hindi ba lang yung venue? So ngayon, mga kababayan, no, ang tanong kasi dito, ano ba? Binibuild up ba nila si Baste para kung sakali man na ma-impeach si Sara, si Baste yung papalit? Kasi mukhang ganun eh. Kasi in the first place, mga kababayan, no, binibuild up na po nila si Baste. Binibuild up na nila eh. Una, ginawa nilang presidente ng PDP laban. Isipin mo kararating mo lang, presidente ka agad ng PDP laban. Diba, kararating mo lang sa PDP laban, presidente ka agad. Tapos, binuo yung Rage. Na, ang nagko-compose din dito, PDP laban din. So, mukhang ito nga po siguro yan. Pero by the way, mga kababayan, no, yung Rage na yan, bullshit po yan. No? Yung ibig sabihin niya, ang haba no? Hindi naman Rage ang ibig sabihin. Hindi naman Rage yung acronym niya. Bobo yung mga yan eh. So, tinan nyo to Ito yung sinisigaw nila doon. Pakinggan nyo to mga Bisaya. No impeachment, mga Bisaya. Impeachment.
Ewan ko lang nga kasi mga kababayan, no, na ano na eh, na stereotype na po kasi talaga. Wala, ewan ko lang kung ako lang ha, baka kayo din siguro, no. Na stereotype na po kasi na basta pag Bisaya, DDS. Hindi naman lahat ng Bisaya ay DDS, pero na stereotype nga lang po. No? Na ganun talaga eh, di ba? Bulwark nila yan. No impeachment. No impeachment. Tinan nyo, di ba? Sabay-sabay sila sa salita. No impeachment. So, lahat talaga may punto. Impeachment daw eh. No impeachment. No impeachment. Wala man lang Tagalog doon, no, na ano ba na overcome ba yung mga Tagalog, no? Para sabihin na impeachment. Impeachment. Ako ba dito sa mga hayop na to, no? Pakiramdam kasi nila mga kababayan, no, na yung impeachment ni Sara panggigipit. Pero in reality, mga ka-streetways, no, yung impeachment ni Sara is accountability po tawag dyan. Hindi yung panggigipit. So ito post ni ni MJ Mondiar. SMNI. Magsabi dito, nanawagan si Davao City Mayor Sebastian Basi Duterte sa lahat ng mga kongresista na magdesisyon sa impeachment versus BP Duterte batay sa pasya ng kanilang constituents at hindi sa pera at pabor. O, di ba? Bobo rin si Basti talaga, no? Actually, si Basti na medyo may utak ng konti pero bobo po pa rin. Tingnan nyo ano ba talaga yung yung pinagpipilian ng mga congressman sa impeachment ni Sara? Kasi ang pinapalabas dito ni Basti, dalawa lang dapat pagpilian mo. No? Tatanggap ka ng pera at pabor o makikinig ka sa constituents mo. Kasi ganun po yung trabaho ng congressman eh. Kaya nga kaya nga ang tawag nga dito members of House of Representative. Kaya nga ang tawag sa kanila representative. Sabihin nun, no, yung congressman po natin, sila po yung nagre-represent sa constituents niya. So, tagapagsalita ka dun sa Congress kung ano yung gusto ng constituents mo. Kaya, apparently, ganun dapat, di ba? Pero mga kababayan, tandaan natin na hindi lang mamimili yung mga congressman natin dahil sa pabor or sa sinasabi ng constituents. Ang pinaka-importante dito, ano bang sinasabi ng ebidensya? So, ayan, di ba? Ayan ang Ayan ang dapat pag-usapan bukas. No, gaano ba talaga kalakas ang ebidensya laban kay Sara? No, nakita naman natin malakas, pero syempre, kailangan pa rin itong i-represent ng mga congressman para makonvince nga po yung ibang mga congressman na bumoto na ituloy na po ito. So, ayan yun. Oh. So, ang nakakatawa dito mga kababayan dito bukod nga po dun sa mga speaker nga po na si Baste, nagsalita rin dito si Robin. Tinan nyo andyan pa si si Vic Rodriguez, no? Andyan pa si Vic. Pinakagago talagang balimbing si Vic Rodriguez eh. Tingnan ninyo si Vic Rodriguez mga kababayan, binigyan po ng kapangyarihan niya ni BBM, ni Presidente. Yun nga lang inabuso. Nag-forge pa nga ng pirma ng Presidente yan. Ano na ba nangyari doon? Sa totoo lang. O, tingnan nyo ano na nangyari doon? Napag-forge ng pirma ni Vic Rodriguez ng Presidente. Malaking issue yun. Presidente ng Pilipinas, dinaya mo yung pirma? O porket tapos na yung usapin sa sa Sugar Regulatory Board, okay na po itong itong ginawa ni Vic. Ganun lang yun. So ngayon, tingnan nyo ito sabi ni Robin Tagal ko pong dinasal nito. Dahil alam nyo, walang pinakamagandang mamuno sa atin kundi isang Duterte. Sige nga. Ano yung qualifications ng mga Duterte? Especially yung mga anak niya para sabihin ni Robin to. Na pinakamagandang mamuno daw talaga sa bansang Pilipinas, Duterte. Puta, kultong-kulto talaga tong si Robin, no? Ginawa niya na rin Diyos si yung pamilya Duterte. Tinan mo si Sara palang bobo na eh. Kung meron tayong future president na Inday Sara Duterte, magkakaroon din tayo ng future president pa na Basti Duterte. Lagi na lang dyan si Basti lagi naka-chewing gum, parang kambing.
daming tao, konti lang pala eh. Konti lang oh, tingnan nyo oh. Siguro mga ano to, mga 200. Di ba mga 200 lang atay pumunta. Dapat sa ano kayo, puta, hindi makakapuno na basketball court to. Yung ganyan kadaming tao, mga kababayan. Kahit basketball court, di mapupuno. Kaya pala naka-close door sila. Duterte! O, di ba? Oh, katabi niya, si Pokis ba yan? Si Pokis, no? Yung katabi niya? Tama ba? Pokis o si Kusi? Tsaka yung isa si Mike Defensor. Oh. Yung isa nakalimutan, makamukha kasi. Sarap isigaw niyan. Para kang naka 5 kilong kape. Masarap, Ko pong masarap daw isigaw. Walang yan. Sige nga. Oh. Bembangin mo nga si Mariel habang sumisigaw ng Duterte. O sige, masarap pala, di ba? O, sige, o. Kung masarap pala isigaw yan, o, pag bembang mo kay Mariel, sumigaw kang Duterte. Duterte. Gago pala itong si Robin eh. Ang sarap daw isigaw, sabi niya ganyan. Sarap daw isigaw. Puta ko nga eh, nasusuka nga ako eh. Hindi ko nga masabi yung Duterte. Hindi ko nga masabi yung word na yan, yung Duterte. Susuka nga ako. Wala, ano bang ma-expect mo kay Robin? Ganun talaga, kulto. Wala tayong ma-expect dyan. So yun nga mga kababayan, no? Ngayon, itong ridge nga po na to, nasa Visayas na po sila, mukhang pupunta pa po ito sa Luzon. Ganon. Oo, mukhang sa Luzon pa ito pupunta. At magre-recruit po ito ng mga kababayan po natin. Actually, parang ito yung maisog eh. Tingnan ninyo ha, yung maisog na yan mga kababayan, ang may gawa niyan, yung organizer niyan, yung ano, Taps ba yun? Taps? Kalimutan ko na eh. May organizer po yung maisog. Oo. Kalimutan ko na yung pangalan ng organizer niyan eh. Grupo din yun eh. Pero ang totoo mga kababayan, yung maisog na yan, kay Duterte po yan, kay Digong po yan. Kay Digong po yan mga kababayan, yung maisog. Pinapalabas lang nila na mayroong organizer at ini-invite si Digong na maging speaker. Pero totoo, si Duterte po talaga nagpupondo niyan, si Digong. Pinapalabas lang nila na yung organizer bumuo ng maisog tapos invited lang bilang speaker si Digong. Diba? Magaling si Digong kasi alam niya na mas safe yung ganung klaseng setup. So kaya wala na nga po si Digong. So wala nang maisog. Ito na pumalit, yung rage. So kaya ang malinaw dito mga kababayan, no, kaya ginagawa to ni Robin. Kaya ito ginagawa ni Baste, nakabantay na rin po yan sa paparating nga po ng impeachment ni Sara. Siyempre, ang gagawin ng rage, ayaw namin ng impeachment, ayaw namin yan. Pero kung sakali nga po na matatanggal si Sara, si Baste na po yung gumagawa ng papel para palitan si Sara. Kawawa dito si Amy. Diba si Amy kawawa dito? Alam niyo kung bakit? Nagpakatanga si Amy. Diba? Siniraan niya yung kapatid niya. Lumayo yung loob ng kapamilya niya para lang protektahan si Sara, para lang kampihan si Sara. Tapos ang ending, tinan nyo, hindi siya invited sa Ridge. Walang Amy Marcos dun. O samantalang wala silang pasok ngayon, linggo, kaya kahapon. So malinaw dito, no, nagpakatanga si Amy, ang ending, hindi siya yung napipili ni Sara para maging vice presidente. Lalo na si Baste. Pag si Basti po yung papalit kay Sara para maging presidente ng Pilipinas, kung sakali man, basta lang din niya kukunin si Amy. Galit din yan dun eh. Madami akong pera, sinong kawawa? Kawawa ka talaga. Una sa lahat, retokada ka, tanda-tanda mo na, retokada ka pa. Pangalawa, nagtakatanga ka sa politika. Wrong move, di ba? Oh. Malamang may nakuwang legal favor si Amy, kaya sobra himod. Alam nyo, isa lang naman yung kaso ni Amy eh. Isa lang naman yung kaso niya. Yung kaso po ni Amy, yung excise tax ng tabako sa
sa Ilocos Norte. Ang kasabot niya doon yung boyfriend niya. Ayun yun. Ayun na naman yung kaso ni Amy. Yung excise tax, kinurakot nila, binulsa daw nila, allegedly, binulsa daw ng boyfriend ni Amy tsaka ni Amy mismo. So, syempre, ano nangyari sa kaso? Wala. Kasi 2017 nangyari yun. Sino presidente nun? Si Digong. Oh. Tapos ngayon, sino presidente ngayon? Kapatid niya. Kahit na inaaway po yan ni Amy si Presidente Bongbong Marcos, hindi niya po tutuluyan yan na ganyan. Naungkatin yung kaso ni Amy. Malabo.